1 Timothy chapter 1, verse 12 to 17. I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for he hath counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious. But I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for his cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Now dito, inilahad ni Apostle Paul sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Inilahad niya rito sa kanyang sulat sa unang bahagi ng 1 Timothy chapter 1 verse 12 na nagpapasalamat siya sa Panginoon na iniisip siyang tapat at inilagay sa ministeryo na pinagkatiwalaan ng Diyos ng salita ng buhay ng Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sinabi niya rito sa verse 13, who was before a blasphemer, siya yung namumusong. Lahat ng kanyang sinasabi ay taliwas o laban sa katotohanan, lalo na sa buhay ng mga mananampalataya. So, itong blasphemer na ito ay nakasumpong ng biyaya. Hindi lang siya blasphemer, persecutor pa. Siya yung umuusig sa mga mananampalataya. At hindi lang persecutor, injurious pa, nananakit. Hindi lang siya blasphemer, persecutor, injurious pa. So, makikita natin na ganun kasama si Paul sa paningin ng tao. Ngunit may nakita ang Diyos na magandang bagay sa buhay niya, na sa kabila ng lahat, ginawa niya ito dahil hindi niya alam ang katotohanan. Ngunit nang malaman niya, nang maranasan niya sa Acts chapter 9, doon niya nakita. Nang maunawaan niya at makilala niya ang Panginoon Jesus habang siya ay paparoon sa isang lugar ng Damascus upang doon dalhin ang pamumusong sa mga mananampalataya sa Panginoon at usigin, at hindi lang usigin kundi para saktan. Ngunit na-meet niya ang Panginoon Jesus sa daan. Nakita niya ang Panginoon Jesus na tulad sa isang araw na pa siya nalaglag sa kanyang kabayo at nabulag. At doon, pinakita ng Diyos sa kanya yung kanyang biyaya, yung kanyang pag-ibig, at ang kanyang pananampalataya. So dito, makikita natin na siya yung who was before a persecutor, a blasphemer and injurious, but sabi niya, I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord Jesus Christ was exceeding abundant with faith. So dito makikita natin yung salitang grace, faith, and love. Minsan, sa buhay ng isang tao, kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi mo maiwasan, may encounter mo ang mga blasphemer, yung namumusong. Ang biyaya ng Diyos
na dumarating sa buhay ng isang tao upang ang pananampalataya ay dumating sa kanilang puso, pananampalataya na magliligtas sa kanilang mga buhay dahil yun ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos na sinugo niya kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman sa buhay natin na ito, ipinapaalala sa atin ng Diyos. Sa buhay ni Apostol Pablo, si Saul na persecutor o blasphemer, persecutor, injurious, marami siyang sinaktang tao, marami siyang pinapatay dahil sa kanilang hidwaang pananampalataya ng Judaismo at ang Kristyanismo ng Panginoon Hesus. So from Judaism to Christianity, nabago ang isipan ni Paul, ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang kanyang paniniwala at pananampalataya nang ma-meet niya ang Panginoon ng personal. Kaya nasabi niya, tapat ang Diyos. Ang biyaya ng Diyos, nasabi pa, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, ito yung kabutihan ng Diyos. Nagagawa niya tayo ng mabuti kahit hindi man tayo karapat-dapat. Kung bakit? Sapagkat bago pa man nalikha ang sanlibutan ito, tayo ang mga pangalan natin, ang ating pagkatao, ang ating buhay ay nakaukit na sa salita ng Diyos, sa kanyang plano at layunin. Kaya naman, nawa ang pananampalataya, ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay ating matanggap. Ano man yung buhay natin, natingin natin hindi tayo karapat-dapat. Si Paul nga, mas lalong higit na hindi siya karapat-dapat kung sa ating pananaw, sapagkat siya ay blasphemer, persecutor, and injurious. Nananakit pa siya, ginagapos niya, pinapalaw, nilalatigo, at pagkatapos ay pinapatay. Ganun pa man, nakasumpong siya ng biyaya sa Panginoon, nakasumpong siya ng pananampalataya sa isang bugtong at tunay na Diyos, ang anak ng Diyos na buhay, ang ating Panginoon Hesus. Kaya naman, sa oras na ito, nawa, nilay-nilayin natin ang ating buhay. Ano man tayo, ano man ang ating sitwasyon, ano man yung ating uri ng pamumuhay, ano man uri nating pagkatao at ugali na ginagawin natin sa mundong ito. Nawa, minsan pa, maulinigan natin ang biyaya ng Diyos. Sapagkat yan na lang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinong sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Sabi nga sa Marcos 11, have faith in God. Magkaroon tayo ng pananampalataya ng Diyos upang ang pag-ibig na ito ng Diyos, biyaya na ito ng Diyos, ay ating maranasan upang tumulong sa lahat ng ating pangangailangan. Sa Diyos ang papuri, nawa meron tayong natutunan sa bahagi ng buhay ni Paul na kung paano siya nasumpungan ng Panginoon Hesus. At siya ay nakasumpong ng biyaya at pananampalataya at pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. At ipinangaral niya ito, pinapatotoo niya na siya ay ang pinakamasama, ngunit nakasumpong siya ng biyaya sa Panginoon Hesus. Nawa tayo man din ay makasumpong ng biyaya sa ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga pahayag ng salita ng Diyos. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating video at hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe upang patuloy kang maging updated sa ating iba pang mga upload na ating ipapahayag sa pamamagitan ng ating channel sa mga video mula sa salita ng Diyos. Kaya naman, salamat sa inyong panonood at pag-subscribe, comment, like, and share. God bless. Salamat sa salita ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Pagpalain ng Diyos ang ating mga buhay.